Iho, may maganda akong balita sa'yo. Wika ng ama niya. Ano po yun pa? Bukas ay dito maghapunan ang pamilya ng kumpanyero ko. Yung sinasabi ko sa'yo na may anak na dalaga. Ano? Agad-agad pa? Pa naman, hindi ba pwedeng pag-isipan ko muna? Nagulat siya sa balita ng ama. Pero anak, nakausap na ng papa mo ang kaibigan niya. Nakakahiya naman kung babawiin pa niya ito. Segunda naman ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Wala na nga siyang magagawa kundi ang sumang-ayon dito. Okay, fine. Sang-ayon niya kahit labag sa kalooban niya. Naku, salamat iho. Bulalas ng ina sa sobrang saya nito ay nayakap ang anak. Samantalang, sa Rivera residence naman, ano, handa ka na ba iha? Tanong ni Mr. Rivera sa anak na makita ang anak sa kwarto nito na nag-ayos na. Ngayon kasi sila pupunta sa bahay nila, Senior Magno. Pa, do I have to do this? Balik tanong ni Monique sa ama. Monique, napag-usapan na natin ito, di ba? Do this for our family at sa palubog ng negosyo natin at syempre para sa sarili mo. Kapag nagustuhan ka ng anak ni Senior Magno, siguradong ibibigay nila lahat ng gusto mo plus maiahon pa natin ang negosyo natin. Untag ng ama niya. But, what if hindi ako tipo ng anak niya at ako naman hindi ko gusto siya, papa? Paano yan? May gusto ba si Monique na hindi niya nakukuha? And besides, it's all about money lang naman, iha. Kaya pikit mata mo na lang natanggapin. Papa talaga eh. Ayusin mo ng sarili mo, then we'll be going. Wika ng ama at iniwan na siya. Pagkaalis ng kanyang ama ay tinungo niya ang salamin. Nakasuot ito ng eleganteng damit na kulay pula. Tamang-tama sa maputi niyang balat. Mamahaling alahas at mataas na takong na sapatos niya. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Ewan ko na lang kung hindi pa ako magustuhan ng lalaking yun. Bulong niya sa kanyang sarili. I have the beauty and charm. Matapang na wika sa kanyang isip na medyo nakataas ang isa pa niyang kilay. What Monique wants, Monique gets. Dagdag pa niya at umikot-ikot sa harap ng salamin. Pagkababa niya sa sala ay nandun na ang magulang niya na naghihintay sa kanilang pag-alis. Handa ng lahat para sa pagdating ng mga bisita. Mga pagkain ay nakahanda na rin at pati ang mag-asawang Villaferte. Si Gabriel ay wala pa pero ang sabis ng ina ay pauwi na rin galing sa opisina. Ang kanilang bisita ay parating na rin kaya naman ay pinagmamadali na ito ng ina. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na ang pamilya Rivera ngunit wala pa rin si Gabriel. Nataranta tuloy ang ama. Minamadali niya ang mga kasambahay niya na tawagan si Gabriel kung nasaan na siya. Si Senyor, ang sabi po niya ay malapit na po, sabi ng isa sa mga kasambahay. Matapos tawagan si Gabriel, agad na pinapasok ang mga bisita at malugod na sinalubong ang mga ito ng mag-asawang Villaferte. Agad na gumala ang mata ng mga bisita sa ganda at laki ng bahay ng mga Villaferte. Namangha mga ito sa mansyon pa lang nila. Kumpanyero, welcome sa aming tahanan. Pagbati ni Senyor Magno at kinamayan ng kaibigan habang nakipagbeso-beso naman sa asawa nito at gayon din ang ginawa ni Senyora Lucila. Siya na ba ang future daughter-in-law namin? Tanong ni Senyor Magno nang mabaling ang mga mata niya kay Monique. Oo, kumpanyero, siya pala si Monique, ang unikaiyan din namin. Pakilala ni Mr. Rivera sa anak. Magandang gabi po, tito at tita. Mahinhing bati naman ni Monique. Sa mga ito, mukhang may magbibigay na sa akin ng mga apo ko Patawang wika ni Senyor Magno saka hinalikan sa magabilang pisngi ang dalaga at ganun din ang asawa. Maraming salamat po, tito, sagot naman ni Monique. Hali kayo dito sa may sala habang hinihintay natin si Gabriel galing sa opisina. Pauwi na daw siya.
Medyo marami daw siyang kailangan tapusin, kaya nahuhuli. Habang naghintay tayo, ay magkwentuhan muna tayo, ani na matanda. Sumunod naman agad ang mga bisita habang nagalamang mata sa baba at taas ng sulok ng mansyon. Kayong tatlo lang ang nakatira dito sa napakalaki niyong mansyon? Tanong ni Mr. Rivera. Oo, kumpanyero. Kasama na din ang mga kasama namin dito sa bahay. Sadyang sila na lang kasi ang katuwang namin dito. Si Gabriel naman ay laging nasa trabaho kaya naman gusto na namin siyang mag-asawa para magkaroon na kami ng apo na alagaan. Natutuwang wika ni Senyor Mago na nakapangiwi naman kay Monique ng palihim. Kung maaari lang kasi ay ayaw niyang mabuntis dahil masisira daw ang figura ng kanyang katawan. Nag-usap-usap sila nang pumasok si Gabriel sa pintuan. Oh, andito na palang anak ko. Bulalas ni Senyora Lucila. Napalingon si Monique sa pintuan para matingnan ang lalaking sa kanya ay nakatakdang magpakasal kung sakasakali. Habang papalapit ang lalaki, hindi niya maiwasang di tumitig at namamangha siya sa taglay nitong kakisigan at kagupuhan. Bigla siyang natulala dahil hindi niya inakala na matipuno palang lalaki. Tumayo siya agad lahat sa pagdating nito at para mabati rin siya. Magandang gabi po, pasensya na po at ako ay nahuli. Anya, ayos lang yan iho, sagot naman ni Mrs. Rivera. Iho, ito nga pala si Monique. Masayang pagpapakilala ni Senyor Magno na napili niya ipakasal sa anak. Magandang gabi sa iyo. Bati ni Gabriel at inabot ang kamay sa nakatulalang si Monique. Tulalang nakatunghay alang sa kanya. Palihim na kinalibot siya ng ina para makabalik sa kanyang sensasyon. Magandang gabi din, pautal niyang sagot at inabot ang kamay ni Gabriel para makapagkamay dito. Tudong ngiti siya habang nakatitig pa rin siya dito habang nagkakamayan. So, paano? Punta na tayo sa may hapag para pagsaluhan natin ang konting hinanda namin para sa inyo. Putol ni Senyor Magno. Oo nga naman at doon na natin ipagpatuloy ang ating salo-salo at pagkukwentuhan. Sang-ayon naman ni Senyora Lucila. Sabay-sabay silang tumango sa may dining area ng mansyon. Pansin na pansin ni Gabriel ang pagtitig ni Monique sa kanya na para bagang pinag-aaralan nito ang kabuuan niya. Magkatabi ang pamilya Rivera sa kabilang banda ng mesa habang magkatabi naman ang mag-inang Gabriel at Senyora Lucila at sa gitna si Senyor Magno. Kumain na tayo habang mainit pang mga pagkain. Wika niya at kumain na nga sila. Ingat na ingat naman si Monique sa mga kilos niya. Natatakot siyang magkamali sa harap ni Gabriel. Monique, iha, handa ka bang pakasal sa anak ko kapag nagkataon? Diretsahang tanong ni Senyor Magno dito. Bigla siyang napatigil sa pagsubo. Ganon din si Gabriel. Pa, saway ni Gabriel sa ama dahil naramdaman niyang nahiya ang isa. Opo tito, walang kagatol-gatol naman na sagot ni Monique na ikinagulat ni Gabriel. Handa po ako tito. Sa gwapo naman po ng anak niyo. Sino ba naman po ang tatanggi? Dagdag pa niya. Natulala lang si Gabriel sa winika nito. Ano ba yan? Akala ko pa naman kanina mahinhing babae. Hindi pala. Bulong ni Gabriel sa isip niya. Maganda naman pala kung ganun iha, si Senyor Magno. Kung ganun, kumpanyero, masusunod din ang pagiging magbalain natin kung ganun. Agad naman ang sang-ayon ng ama ni Gabriel. Kung ganun, ay pag-usapan na natin ang magiging kasal nila, kumpanyero. Pati ka, tika lang naman po, kailangan kilalanin muna namin ang isa't isa. Kakakilala pa lang namin ngayon kontra naman ni Gabriel. Oo nga naman, bigyan muna natin ang dalawa ng panahon para pag-aralan nila ang ugali ng isa't isa. Segunda naman ni Senyora Lucila, kung kami lang ay ayos na. Pag-usapan ang kasal pero kung yan ang gusto mo, Gabriel, ay mapagbibigyan ka namin. Wika naman ni Mr. Vera
Napaghalata tuloy ni Gabriel na iba ang balak ng pamilyang ito sa kanila. Matapos silang kumain ay nagsolo sila Monique at Gabriel sa may beranda para makapag-usap. Bakit ka pumapayag na magpakasal sa akin? Walang pray ng tanong niya kay Monique. I have my reasons at saka napagkasundo na tayo noon pa siguro naman kaya naman ibigay na natin ang wish ng mga magulang natin. Besides, wala naman akong sabit at ikaw ang sa pagkakalam ko ay wala din. Kaya pwede tayo. Wala din kagatol-gatol na sagot ni Monique. Hindi ko naman inakala na ganitong ugali nito. Maganda na sana pero parang hindi nabiyayaan ng hiya sa sarili. Sa isip-isip ni Gabriel, ngumiti siya na may halong inis. Hindi naman kailangan na kapag sinabi na magulang ay susundin na. You still have a choice na tumanggi kung ayaw mo. Nasa hustong gulang na ka na din para mag-isip at magdesisyon. Untag naman niya. Ramdam niya ang pagkapahiya nito sa sinabi niya dahil nangasim ang mukha nito. You mean, ayaw mong tanggapin ang wedding arrangement na ginagawa para sa atin? It's not like that, pero gusto ko din sundin ang papa ko dahil mayroon din akong dahilan na kagaya mo. Pero ang gusto ko lang ay makilala muna natin ang isa't isa. Ayaw kong pagsisiyan natin sa bandang huli. Paliwanag niya. Okay din, well, do what you want. Basta ako ay decidido na sa gagawin ko, sagot naman ni Monique. Pagkalis ng pamilya Rivera sa mansyon ay kinausap ni Sr. Magno si Gabriel. Anong tingin mo, iho? Para sa akin ay si Monique na ang tamang babae na pakakasalan. Hindi lang sa maganda, mabait at may pinag-aralan pa. Wika ng ama. Ayaw ko siya pa. Bulalas niya. Ano? Bakit? Basta ayaw ko sa kanya. Hindi kami magkakasundo niyan kapag kami ay mag-asawa. Mukhang pera lang natin ang gusto ng pamilya niya eh. Pagbibigay linaw pa niya. Iho, kilala ko ang pamilya nila at kaibigan ko na rin ang ama niya. Hindi naman nila maghagawa yun sa atin. Hindi ko alam pa, pero yun ang kutob ko. Pero sige, pagbibigyan ko kayo, kikilalanin ko muna siya. Pero kapag may nakita kong hindi maganda sa ugali niya, ay ora mismo tatanggahin ko ang alok mo pa. Napangiti ang ama sa kanyang winikan niya, kaya napatakip ito sa kanyang balikat. Maraming salamat, iho, kapag natuloy ang pagpapakasal niyo ni Monique. Ililipat ko na sa pangalan mo ang lahat-lahat ng ari-arian natin, sabi ng ama. Samantalang nakahiga si Alexa sa kanyang kama nang sumagi sa isip niya ang pangyayari sa interview. Napangiwi siya nang maisip ang pagtataray niya. Ano ka ba naman, Alexa? Trabaho na yun eh, pinakawalan mo pa. Paano na ngayon ito? Di magsisimula ka na naman sa simula. Lukarit ka kasi, hindi mo napigil man lang ang temper mo. Ipapadyak sa paang pagsusungit niya sa kanyang sarili. Muli siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Gwapo na sana pero sarkastiko, utal pa niya sa kanyang sarili. Habang nasa ganun siyang pag-iisip at kalagayan ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong dinampot sa may lameseta. Bagong numero ito, kaya naman ay nag-alangan siyang sagutin pero sinagot pa rin niya ito. Hello, sagot niya. Yes, hello, Miss Montenegro. Wika ng kanyang nasa kabilang linya, boses ng isang lalaki. Hawak-hawak ni Alexa ang cellphone niya na nakalapat sa kanyang kanang tenga. May tumawag sa kanya sa oras na yaon. Miss Montenegro, wika ng nasa kabilang linya. Boses ng isang lalaki. Yes, speaking. This is a representative ng company na in-applyan mo po sa Subser Company. Paliwanag ng lalaki. Nag-isip si Alexa. Oo, naalala na niya. Nagpasa pala siya ng resume dito. Pinapatawag ka po ng boss ko for an interview bukas sa opisina niya. Willing po ba kayo sa work, ma'am? Kung sakasakali? Yes, oo naman. Pupunta ako bukas na bukas din. Masayang sagot pa niya rito. Sige po, ma'am. Salamat po. Salamat din po. At binaba na niya ang tawag. Halos magkatalon-talon siya sa tuwa dahil sa magandang balita. Yes, bulalas niya. Kahit pala nawawalan ka na ng pag-asa, ay dadating. At dadating talagang swerte. Kita mo nga naman. Ha ha ha. Dagdag pa niya at natatawang ibinatong
sa sarili sa kama nang biglang nagring ulit ang cellphone niya. Napabalikwas siya. Sino ba naman ito? Wika niya sabay sagot sa tumutunog pa ring cellphone. Hello, malumanay niyang wika. Miss Montenegro, may himig sarkastikong sambit ng nasa kabilang linya. Ako nga po, sino to? Sagot naman niya. May bahid pagkairita dahil sa pagkasabi ng apelyido niya ng nasa kabilang linya. It's Gabriel, remember me, ang nabangga mo at nag-interview sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Alexa nang banggitin ng lalaki ang mga pangyayaring yun. Hindi siya makaimik. Yes, I remember you. Bakit ka po wala napatawag? Mataray na tanong niya rito. Wow, galit agad. Mukhang may pagkapalabang ka talaga, no? Balik tanong naman ni Gabriel. Paano ba naman kasi ay napaka-sarkastiko nyo? Sagot naman niya. Sarkastiko ba yun? Hindi ka pa nga nagsusorry sa akin eh. At bakit naman ako magsusorry? Sa'yo, Aber? Pamewang na sagot niya. Una, binastos mo ako sa sarili kong kumpanya. Pangalawa, kinunan mo ako ng picture habang tulog ako. Hoy, mister! Na malaki ang tiwala sa sarili at mayabang. Una, hindi ako bumangga sa iyo at hindi ako nagsasabi ng masasakit na salita. Pangalawa, ikaw ang unang nangahas ng picturean akong tulog. Gumanti lang ako sa kalokohan mo. Kaya hindi ako magsusorry sa iyo. Matapang din ang sagot ni Alexa. Ang tapang naman. Talaga ha? Kung nasa tama ako. Hindi ako nagpapasindak lalo na sa kagaya mo. Ang sakit nun ha. Pero sige, papalagpasin ko sa ngayon pero hindi na yun mauulit ha. Talaga, di na mauulit. Bakit ka ba napatawag? At kanino mo nakuha ang number ko? Pag-iba naman niya sa usapan. Ngayon lang niya naalala na hindi sila close at galit siya dito. Ayun, makakalimutin na rin pala. Isa lang ang pakay ko sa'yo, miss na saksakan ng suplada. Aalokin lang naman kita ng trabaho kung gusto mo pero parang sa ugali mo ay hindi tayo magkakasundo. Masungit ka na, suplado ka pa. Pulalas pa ni Gabriel na lalong nagpausok sa ilong ni Alexa sa inis. Hoy mister, nasaksakan ng kayabangan at di kinakapitan ng hiya. Hindi talaga tayo magkakasundo at wala akong balak na magtrabaho sa iyo. Matapos mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano,